Kaya ang My Hero Academia Chapter 419 ay sa wakas na ilabas, at ang chapter na ito ay napakalaki, hindi lamang ito ang huling laban ni Midoriya at Shigaraki, pero nakumpirma ang mga teorya sa pamamagitan ng mga alaala. At kaya hindi na natin papatagalin ito, tayo na't sisisid sa My Hero Academia Chapter 419 na may pamagat na design. Ang chapter na ito ay nagsimula eksakto kung saan natapos ang nakaraang chapter, kay All for One na nagmanifest bilang isang malaking halimaw sa loob ng kamalayan ni Shigaraki para kamprantahin si Shigaraki at si Midoriya. Habang ang manifestation ni All for One ay bumabangon mula sa lupa na kinakain si Shigaraki, at pinupuwersa ang walang kamay at batang si Midoriya na mahulog sa walang hangganang abis, at tinawag niya ang walang magawang si Midoriya nang kinuha mo ang One for All, at ninakaw mo si Yuichi sa akin na may malas at galit. Pero sa kaunting ngiti ipinaliwanag niya na sa pamamagitan ng pag-atake kay Temura psychologically ikaw ang nagbigay daan sa akin para lumitaw sa ibabaw. Pagkatapos ang kwento ay napunta sa loob ng malaking manifestation ni All for One kung saan makikita natin si Shigaraki na nahuhulog sa abyss. Gayunpaman hindi katulad ni Midoriya, ang kanyang buong katawan ay nagsisimulang madurog na para bang siya ay inaatake ng kanyang sariling quirk. Habang si Shigaraki ay nagsisimulang maglaho nakita niya ang mukha ni All for One na inuulit sa villain na hindi kailanman siya gumawa ng sariling pagpipilian sa kabuuan ng kanyang buhay. Pinaniwala ni All for One na ginagawa niya ang kanyang sariling desisyon pero sa realidad kinokontrol niya si Shigaraki magmula pa sa simula. Pagkatapos nagpatuloy na ipinaliwanag ni All for One na sa kabuuan ng kanyang sariling buhay siya ay nabigong nakawin ng One for All ng 2 beses, ang una ay noong laban niya kay Banjo at ang ikalawang pagkakataon ay laban sa kanyang successor na si N. At mula sa mga laban na ito napagtanto ni All for One na habang siya ay may kapangyarihan siya ay walang malakas na kalooban na kailangan para kunin ang quirk. Kaya pagkatapos niyang talunin si Nana Shimura at habang nagpapalakas si All Might pinalitan niya ang kanyang focus mula sa pagiging malakas para humanap ng mahina ang pag-iisip na tao, isang tao na maaari niyang kontrolin at hubugin sa isang perpektong malakas na pag-iisip na vessel. At dito kung saan ang kwento ay nagsimula ng flash ng mas maraming alaala pero sa oras na ito ang mga alaala ay kay All for One kung saan makikita natin ang villain na kinakaibigan ang ama ni Shigaraki na si Kotaro at sa lahat ng oras ay kinukumbinsi siya na magkaroon ng ikalawang anak. Ang kanyang dahilan dito ay dahil sa simula gusto niyang kontrolin si Hana pero sa panahon na naging kaibigan niya si Kotaro siya na ay malaki para kay All for One para magarantiya ang kanyang plano ay gagana, at kaya si Tenko Shimura ay ipinanganak. Kaya sinigurado ni All for One na siya ay present at kontrolin ang bawat hakbang sa daan habang makikita natin ang kanyang alaala na siya ay nandoon pagkatapos maipanganak ang sanggol na si Tenko at ipinagpapatuloy makipag-usap at makipagkaibigan kay Kotaro, at tila kinukumbinsi ang mga kaibigan ni Tenko na lumayo sila sa kanya at pati na rin isang araw hinahatid siya pauwi, ang sandaling ginamit niya para nakawin ang orihinal na quirk ni Tenko at palitan ito ng disintegration quirk. Tama ang teorya ay nakumpirma, ninakaw ni All for One ang quirk ni Tenko at ibinigay sa kanya ang disintegration quirk, ang quirk na maaaring sumira ng kanyang buong buhay. At hindi lamang ito, pero ito din ay naihayag na ang disintegration ni Shigaraki ay isang kopya at modified na bersyon ng quirk ng ibang tao, tinatanggal ang orihinal na abilidad ng quirk para muling gawin ang anumang kanyang sisirain. Habang inihayag ni All for One ang lahat ng ito sa nabuburang si Shigaraki. Sa wakas tinapos niya ang kanyang speech sa pamamagitan ng pagsabi niya ng doon. Nagawa kong puksain ang iyong isipan, na plano kong gamitin ang barahang ito pagkatapos kong kunin ang One for All. Pero, at habang pinapanood natin si Shigaraki na napagtanto niyang siya ay isang literal na puppet sa kabuuan ng kanyang buhay, kinamot niya ang kanyang leeg katulad ng kanyang ginagawa bilang bata bago sumabog sa kawalan, habang ang alaala ng lahat ng kanyang nakilala ay nag-flash sa background na nag-iwan sa atin kay All for One na ngayon ay may buong kontrol na sumigaw ng huling salita sa kanyang disciple, ngayon, maglaho ka. At dito si Midoriya ay lumabas sa imaginary world at bumalik sa tunay na mundo kung saan siya ay naihagis mula sa mga daliri ni Shigaraki sa isang pagsabog bago maglanding sa lupa kung saan sa kanyang natalong boses ikinomento niya sa kanyang sarili na si Yaoichi ay wala na dito.
mula sa usok at debris ng pagsabog at ang kanyang paa ay matatag na nakatayo sa lupa, ang lumabas ay ang katawan pero hindi ang kamalayan o kaluluwa ni Shigaraki habang si All For One ay naglalakad na parang hindi pangkaraniwan at kahit ang mixture ng dalawang villain na may buong kontrol sa katawan ng kanyang vessel. Habang si All For One ay muling nakuha ang kanyang kamalayan, sinabi niya na ang aking midterm na plano ay hindi na maisasagawa bago magpalabas ng isang kamay sa kanyang bunganga at sa harap ng kanyang mukha gawa ng kanyang balat habang interesanting ikinomentong, mayroon pa ring ekong natitira, manahimik. Pagkatapos si All For One ay nagsimulang lapitan ang sugatang si Midoriya habang inihayag niya na dahil sa lahat ng psychic na pinsala na kanyang natanggap sa imaginary world ang katawan na ito ay hindi na nagtataglay ng anumang galit, puot o ang disintegration quirk na dati nitong taglay. Kinukumpirma sa kanya na si Tomura Shigaraki ay sa wakas namatay, at sa revelasyon na ito idineklara ni All For One na ngayong ang parehong vessel na kanyang pinalaki ng ilang taon ay wala na, at ang kanyang nakakabatang kapatid ay hindi na bahagi ng One For All. Ang tanging bagay na kailangan niyang gawin ay magpatuloy sa kanyang huling layunin, sakupin ang mundo. Pagkatapos na marinig ito sa kanyang maliit na enerhiya na natitira, mahinang tinawag ni Midoriya ang pangalan ni All For One bago sabihin sa kanya na hindi siya papayag na siya ang mananalo. Gayunpaman habang si Midoriya ay desperadong tumayo sa kanyang mga paa, siya ay nakaramdam ng matinding sakit, hindi dahil siya ay pagod, hindi dahil ayaw na niyang lumaban at hindi dahil sa anumang ibang external quirk, pero dahil nawala pareho ni Midoriya ang kanyang mga kamay. Habang ito ay lumilitaw na ang sinabi ni Nana Shimura sa nakaraang mga chapter ay totoo, noong sinabi niyang parehong sina Midoriya at Shigaraki ay maaaring pisikal na maapektuhan ang bawat isa sa imaginary world. At kaya noong nawala ng batang Midoriya ang kanyang mga kamay kay Tenko sa mundong iyon, ang Midoriya na nasa tunay na mundo ay nawala din niya ang kanyang mga kamay. Pagkatapos na makita ito ni All For One, ikinomento niya kung paanong katulad ng katawan ni Shigaraki si Midoriya ay hindi lumabas sa imaginary world ng walang pinsala, pero si Midoriya na napagtanto ngayon ang tunay na repercussion ng kanyang kilos sa kabila ng lahat, siya ay hindi sumuko. Si All For One ngayon na nakakatiyak na si Midoriya ay hindi na isang banta, itinaas niya ang kanyang kamay at naghahandang pakawalan ang huling atake kay Midoriya habang nag-iwan ng mga salita. Ito ay palaging sinasabi na ang mga tao ay nagiging malakas kung nawala nila ang isang bagay, pero ikaw, mula sa simula, walang anuman, tingnan mo kung nasaan ka ngayon. At sa sandaling pakawalan ni All For One ang kanyang atake kay Midoriya, isang tape ang pumolibot kay All For One habang si Zero ay lumitaw sa kanyang likod na may sipresang atake. Si All For One ay nagulat sa atake na ito na sinasabing ang sipresang atake na ito ay gumana lamang dahil sa kung gaanong walang halaga ang kapangyarihan ni Zero kumpara kay Midoriya, pero hindi pinansin ito ni Zero at isinigaw kay Midoriya na wag siyang mag-alala dahil sila ay nandito. At habang sina Ojiro at Sato ay lumitaw din sa usok na nagpasurpresa kay All For One at parehong nagpatama ng malakas na atake sa villain. Pagkatapos na makita ni Midoriya ang kanyang mga kamag-aral, masaya niyang sinabing kayong lahat ay ligtas, at habang sinabi niya ito may isa pang tao ang lumitaw sa kanyang likod na sinasabing paumanhin na Zuko, bahagya kaming nahuli habang makikita natin ang walang iba kundi ang homeroom teacher ng Class 1A na si Shota Aizawa na lumabas sa likod ni Midoriya sa kanyang isang paa sa isang warp gate portal. At dito nagtatapos ang Chapter 419. Kung nagustuhan mo ang video na ito ay huwag kakalimutang mag-iwan ng like, para sa ibang content kagaya nito mag-subscribe sa channel. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita tayo sa susunod kong video.